Hi, my name is Derek Peter Avila, currently taking VE or Values Education in PNU or Philippine Normal University. So, this video is for VE Insight and Reflection. I mean VE 19 Reflection. So, yung di ko pa kinukuha yung course na to nung simula nung high school ako and hanggang sa college. Pag nagre-report kami or may reporting kami, yung mga instructional materials na ginagamit namin is basta sulat or basta maganda yung design, basta maayos, tignan para sa amin is okay na yun. Pero nung habang kinukuha ko tong course na to, na-realize ko na maraming mga pamantayan para masabing effective IMs yung ipapakita namin pag magre-report kami or pag naging teacher na ako. So, yung unang takeaway ko dito is dapat yung IMs mo hindi siya ginagawa ng isang araw lang. So, dapat pinaghahandaan siya kahit man integrate siya sa technology or traditional man siya. Dapat maayos yung pagkakagawa natin. So, hindi pwede yung pwede na. So, dapat laging excellent yung gawa natin. Then, dapat malaki yung sulat. Pag sa slide, maayos yung font, yung kulay, hindi masakit sa mata. So, yung experience ko nung first demo ko, yung ginamit ko na yung mga learnings ko sa course na to. As in, yung tech integration ko, like, nag-animate ako ng isang video. Gumamit ako ng video editor and pinost ko siya sa YouTube para magkaroon ng tech integration sa IMs namin. Then, gumamit din ako ng traditional IMs, which is isang box na yun na may mga laman na gamit at papakita ko sa mga student ko. And yung experience ko nun is sobrang smooth kapag maayos yung IMs mo. Like, walang problema kasi maayos din nalalaman ng bata yung learnings na gusto natin ipahiwatig sa kanila or yung gusto natin i-share sa kanila learning is maayos na di-deliver kasi yung mga materials na ginagamit natin is maayos at walang parang barrier sa kanila na sa learning sila. Parang ang pangit naman ng IMs mo or ang hirap intindihin ng mga materials na ginagamit po sa pagtuturo. Then, isa pa sa mga natutunan ko is pwede siya magamit sa ibang bagay. Like, yung mga natutunan ko sa mga instructional materials, pwede ko siya magamit sa pang personal kong needs, like sa business. Mas maayos ko may tignan yung mga pictures na may edit ko or sa mga flyers na pwede kong ipamigay o gawin para sa business ko is mas maayos ko siya magagawa kasi para din siyang instructional materials. Then sa lesson plan naman, habang gumagawa ka ng lesson plan is nagkaroon ko ng tech integration sa lesson plan is which is mahirap din siya gawin, pero pag natapos mo naman yung lesson plan is worth it masyado. Sobra siyang worth it. Pero dapat lahat ng gagawin sa lesson plan is naka-indicate sa DLC natin. So, ayun lang ang insight ko. Thank you for watching and listening.